Hello mga ka-recap, maligayang pagbabalik po sa ating channel. Ngayon po ay mag-shoutout muna tayo sa mga taong walang tigil na sumusuporta nitong ating kwento, kung kaya shoutout kay Yeps Kianor, mabuhay ka idol, shoutout kay Jeprox101, ikaw na talaga idol, maraming salamat po, at shoutout din kay Benjamin Lopine Jr., maging kay Jerry Coach Tia, maraming salamat idol. Sa ibang mga hindi na shoutout, huwag kayong mag-alala dahil nakikita ko naman din po ang mga comment nyo at baka sa susunod kayo na naman ang ma-shoutout natin sa susunod natin na kwento. At mayroon din pala akong kaibigan na bago pa lang ang kanyang channel, sana supportahan din natin ang kanyang channel, siya ay si Masterman Warrecap03, ilalagay ko na lang ang link ng kanyang channel sa comment section kung gusto ninyong bisitahin ang kanyang channel. Maraming salamat po, sa ngayon ay tuloy tayo sa ating kwento. Matapos gahasain si Yin ng mga maraming magical frog ay kanila itong iniwanan habang walang malay, at nagsaad si Kyulin sa dalawa na parang sapat na raw ang ginawa ng mga babae na swamp frog kay Yin, dahil namamaga na ang kanyang lips sa walang tigil na paghalik sa kanya nitong mga magical frog. Samantala makikita naman si Yu na kanyang pinipigilan ang kanyang sarili na tumawa, pero makalipas ang ilang sandali ay hindi na nga niya mapigilan ang kanyang sarili kung hindi humahalaklak sa tawa sa nangyari kay Yin. Dahil ang ginawa daw nila sa kanya ngayon ay masyadong nakakatawa. Sa biglaan na pagtawa ni Miss Yu ay nagulat si Miss Chenzo na hindi nakapagsalita habang kanya siyang tinitingnan, maging si Kyulin ay nagtataka din sa biglaan na pagbabago sa ugali ni Miss Yu. Makikita si Miss Yu na para bang kabaliktaran sa nangyari sa kanya kanina dahil kanina ay umiiyak siya sa kalungkutan pero ngayon ay umiiyak siya sa sobrang kasiyahan. Tawang sabi pa niya kay Miss Chenzo na kung ano raw ba siya sa kanya. Dahil bakit parang ang close niya sa kanya. Dagdag pa niya kay Miss Chenzo na kung balak pa ba raw niya siyang gawin na kakampi, kung kanya raw yun gagawin ay magsisisi lang siya kapag kanya siyang pinasali sa kanyang guild. At nagpasalamat din siya kay Kyulin dahil nagawa raw niyang may palabas kung ano talaga ang kanyang totoo na ugali. Dagdag pa niya na nagpapasalamat din siya sa ating bida dahil kung hindi dahil sa kanya ay hindi niya nalaman kung ano talaga ang totoong pagtingin sa kanya ni Yin. Sa kabila ng mga maraming sinasabi ni Miss Yu sa ating bida ay nakangiti lang na nagsaad sa kanya si Kyulin na kahit ano pa raw ang kanyang ipapakitang ugali sa kanila ngayon ay katulad pa rin siya kung ano siya noong nauna. Dahil hindi pa rin siya nagsasabi sa kanila ng totoo, hindi raw ba siya maglakas ng loob na kanyang harapin kung ano ang mas nakakabuti sa kanyang sarili. Sa mga sinabi ni Kyulin kay Miss Yu ay napatigil siya sa kanyang pagtawa na nakaramdam ng pagkabigla. At tumugon siya sa ating bida na huwag raw siyang magsalita na parang kilala niya siya. At agad na nga siyang naglakad papaalis dahil mas mabuti pa raw na iwanan na lang niya silang dalawa, dahil isa naman talaga siyang walang kwentang kakampi. Dapat paniwalaan nilang dalawa kung ano ang kanilang nakita kanina na isa siyang babae na walang silbi sa mata ng kanyang mga kasama. Sa kanila bang nakita kanina ay maglakas pa ba sila ng loob upang kanila siyang kunin bilang kabilang sa kanilang guild kahit alam naman nila na siya ay ang pinaka walang silbi na kagrupo. Pahabol pa ni Miss Yu na kahit sino raw ang kanyang naging kagrupo ay wala siyang naidulot sa kanila na maganda. At nang nakalayo na si Miss Yu ay makikita ito na kumakanta habang papaalis, samantalang ang dalawa ay hindi nila maalis ang kanilang tingin kay Miss Yu. At nagsaad si Miss Chenzo kay Kyulin na kakaiba raw ang babae na yon, nakangiti lang naman na sumagot sa kanya si Kyulin na sa tingin raw niya na si Miss Yu ay masyadong nasaktan sa isang lalaki. Pero alam raw niya na habang tinatanggihan ni Miss Yu ang kanyang pagsali sa kanilang guild ay pakiramdam niya na mas nagustuhan niya sila na kanyang makasama, ang kadahilanan lang daw kaya nagkaganoon si Miss Yu ay wala siyang tiwala sa kanyang sariling lakas, kaya ayaw niyang maging pabigat sa kanyang mga kakampi, talagang mabuti siyang babae. At nang nakalayo na si Miss Yu kung saan hindi na siya makikita nila Kyulin at ni Miss Chenzo ay napabuntong hininga na lang siya sa kanyang ginawang kilos kanina. Makikita sa kanyang mukha na hindi pa rin naalis ang kanyang kalungkutan nang dahil sa nangyari sa kanya. Samantala nagtanong naman si Miss Chenzo kay Kyulin na bakit pakiramdam raw niya sa kanyang binanggit na mga salita patungkol kay Miss Yu ay kilalang kilala niya siya, magkakilala ba silang dalawa? Tumugon lang naman sa kanya si Kyulin na yun raw ay matagal na panahon na ang nakalipas, siya ay isang mabait na babae, sambit naman sa kanya ni Miss Chenzo na yun raw ba ay totoo, or baka nagkagusto lang siya sa kanya. At sinabi pa ni Miss Chenzo na kakausapin na lang daw nila si Miss Yu sa susunod na magkita sila, na sumali sa kanilang guild, dahil baka pag sumama na naman siya sa iba ay baka muli na naman siyang mabuli ng ibang mga tao. Tugon naman sa kanya ni Kyulin na huwag raw siyang mag-alala dahil alam niya kung saan makikita si Miss Yu. Pero sa ngayon kanila munang iulat ang kanilang natapos na misyon upang kanila nang makuha ang kanilang pabuya,
Dahil parang masyado na silang natagalan dito, kailangan na raw nilang magmadali. Sa kabilang banda ay ipinakita sa eksena ang isang malaking gusali, at dito ay makikita ang isang tao na bumaba sa madilim na hagdan papunta sa lihim na piitan. Ang tao pala na ito ay ang patriarka ng Bolton's family. At ito ay mayroong bitbit na lampara, halatang mayroon itong nilalang na gustong makita. Nang dumating na siya sa loob ng lihim na piitan ay makikita na ang kanya palang pinuntahan ay itong nakagapos na may pulang buhok na lalaki. Mahahalata sa presensya nitong may pulang buhok na lalaki na talagang hindi ito basta-basta, dahil kinakailangan pa itong ikulong dito sa lihim na piitan, sabay dahan-dahan na lumapit sa kanya ang patriarka ng Bolton's family na kanyang sinabihan ang lalaki na muli na naman daw silang nagkita. Ang lalaki pala na ito ay si Lubies, na parang isa din sa anak ng patriarka ng Boltons na nakakatandang kapatid ni Leon. Sinabi pa sa kanya ng patriarka ng Bolton's family na ang kanya raw kapatid na si Leon ay namatay. Siya ay namatay sa kanilang pamamahay kagabi. Wala raw ba siyang narinig sa pagkamatay ng kanyang kapatid? At kung iniisip raw ba niya kung bakit niya siya tinanong, dahil sa kadahilanan ay isa kang halimaw na walang puso. At ang pinagsisihan niya sa kanyang buong buhay, ay wala man lang siyang nagawa upang magkasama silang dalawa sa babae na yun. Sa mga binanggit na mga salita ng patriarka ng Boltons ay nanlilisik ang mga mata ng kanyang anak na si Lubies na kanyang tinitingnan ng kanyang ama. Matapos ay bigla na lang niyang tinawanan ng kanyang ama na para bang mayroon siyang masamang binabalak. Sabay tinanong siya ng kanyang ama na kung interesado ba siya sa kanyang ipapagawang utos sa kanya ngayon. Sagot naman sa kanya ni Lubies na kung ano raw ba talaga ang kanyang gustong mangyari, kung kanyang tatanggapin ang kanyang iuutos titigilan na ba daw niya siya sa pagpalo sa kanya. Tugon naman sa kanya ng kanyang ama na kung kanya raw matagumpay na matapos ang kanyang ipapagawa ay kanyang sasabihin ang patungkol sa iyong ina. Sa alok sa kanya ng kanyang ama ay napapaisip si Lubies kung kanya bang tatanggapin ang ibinigay na utos sa kanya ng kanyang ama. Saad pa sa kanya ng kanyang ama na kung tutulungan lang raw niya siya na kanyang ipaghiganti ang kanyang kapatid ay tutulungan niya siya na kanyang mahanap ang kanyang ina. Nakangiti naman na tinanong siya ni Lubies na kung ano naman raw ang mangyayari kung hindi siya tutupad sa kanyang mga ipinapangako sa kanya. Kasabay nito ay seryoso niyang tinanong ang kanyang ama na ibigay raw niya sa kanya ang pangalan ng kanyang tatrabahuin. Mayroon namang kinuha ang kanyang ama sa bulsa ng kanyang damit. Sabay kanyang hinagis ang larawan ng ating bida at ni Miss Chenzo, dahil itong dalawa raw na ito ang kanyang ipapagawa sa kanya. Nang nasa lupa na ang larawan nila Miss Chenzo at ni Kiolin ay naging seryoso ang tingin ni Lubies sa larawan nilang dalawa. At makikita sa kanyang mukha na ito ay bahagyang nagulat. Tanong pa niya sa kanyang ama habang nakangiti na kung ito lang raw bang dalawang bastard ang kanyang ipapagawa, paano raw ba siya naglakas ng loob para utusan siya sa ganitong walang kwenta na mga tao. Dagdag pa niya na kanya raw huhulaan na hindi raw maglakas na loob ang patriarka ng Boltons na kalabanin ang mga tao na nasa likod nitong dalawa. Paliwanag naman sa kanya ng kanyang ama na itong lalaki raw ay hindi ordinaryo ang kanyang kakayahan, samantalang itong babae ay malaki ang impluwensya ng kanyang pamilya. Dahil siya lang naman ang anak ng patriarka ng Night Soul, ang tinagurian na pinakamakapangyarihan na pamilya sa kanilang panahon. Tanong naman sa kanya ni Lubies na kung bakit ang isang prinsesa ng Night Soul ay maglakas na loob na pumunta sa ganitong lugar, hindi ba niya kinakailangan na alamin kung bakit siya pumarito? Ayon naman sa kanya ng kanyang ama na hahayaan na raw niya siya kung ano ang kanyang gagawin sa anak ng patriarka ng Night Soul. Pero ito lang raw ang kanyang tatandaan na dapat walang nakakaalam na silang dalawa ay mayroong kaugnayan. Na agad naman pinasangayunan ni Lubies dahil totoo naman na wala na talaga silang kaugnayan dalawa. Sa kabilang banda naman ay ipinakita sa eksena itong matanda na kanyang sinusuri ang swamp frog na dinala sa kanila nila Chenzo at ni Kiolin. Saad pa ng matanda na ito raw ay totoong swamp frog. Ano raw bang gusto nilang pabuya ang totoong pera o baka gusto nila ng crystal card? Matapos na pagpasyahan nilang dalawa na crystal card ang kanilang kukunin ay agara naman itong ibinigay sa kanila ng matanda, na nagpapasalamat sa kanila na sana bumalik pa raw silang dalawa dito. Nang nasa kamay na ni Miss Chenzo ang crystal card ay tuwang-tuwa ito dahil pakiramdam daw niya ngayon isa na siyang mayaman. Nagtanong naman sa kanya si Kiolin na kung ano na raw ba ang kanilang gagawin sa kanilang mga gold coins ngayon. At huwag din raw kalimutan ni Miss Chenzo na bibili pa silang dalawa ng protective potion. Tuwang-tuwa naman na sinaad sa kanya ni Miss Chenzo na kanya raw palakasin ang kanyang mga kagamitan, upang magawa na niyang mapagtagumpayan ang mga misyon ng siya lang mag-isa.
Habang papaalis ang dalawa at nag-uusap patungkol sa makapangyarihan na equipment na kanilang ipapagawa ay sa kanila naman likod ay makikita si Miss Yu na tahimik na nagmamasid sa kanila. Gulong-gulo naman ang isip nito kung ano ang kanyang dapat na gawin kung lalapit ba siya sa kanilang dalawa or kanya na lang silang pababayaan na makaalis. Pero wala siyang kaalam-alam na napansin na pala siya ni Kyulin kanina pa, na kanya silang sinusundan. Sabay nagsaad si Kyulin kay Miss Chenzo na mauna na lang daw muna siya. Nagtataka naman na tinanong ni Chenzo si Kyulin na kung ano raw ba ang kanyang problema. Ayon naman ni Kyulin na mayroon lang daw siyang kailangan na gawin. Nag-alala pa na tinanong ni Chenzo si Kyulin na kung gaano raw ba siya katagal bago bumalik, dahil magluluto pa naman daw sana siya ng masarap na pagkain para sa kanya ngayong gabi. Sabi naman sa kanya ni Kyulin na maghanda lang raw siya ng 2 upuan kapag nakabalik na siya. Nagtataka naman na tinanong ni Chenzo si Kyulin na kung ano raw ba ang kanyang ibig na sabihin. Agad naman na ibinulong ni Kyulin kay Miss Chenzo na si Miss Yu raw ay nakasunod sa kanila. Bahagya naman na hindi makapaniwala si Miss Chenzo na kung totoo raw ba ang kanyang sinasabi. Sambit pa ni Miss Chenzo kay Kyulin na kung balak raw ba niya ngayon na kanya siyang hikayatin na sumali sa kanilang guild, na nakangiti naman na pinasangayunan ni Kyulin ang tanong sa kanya ni Miss Chenzo. Sa gitna ng pag-uusap ng dalawa ay natatawa na lang sila dahil sa ngayon raw ay kanila nang mapapasali sa kanilang guild si Miss Yu. Ngunit bigla na lang silang dalawa na natahimik na nagkakatitigan sa kani-kanilang mga mukha na hindi na alam kung ano ang dapat nilang sabihin. Sabay malumanay na nagsaad si Miss Chenzo sa ating bida na hindi raw niya nabigay sa kanya ang kanyang pinapangako noong nakaraan. At ngayon ay kanila na raw aayusin kung ano talaga silang dalawa. Masyado naman nagtataka si Kyulin na kanyang tinanong si Miss Chenzo na kung ano raw ba ang kanyang ibig na sabihin. Sabay dahan-dahan na lumapit si Miss Chenzo sa kinatatayuan ni Kyulin. Takang-taka naman si Kyulin sa biglaan na ikinilos ngayon ni Miss Chenzo na kanyang binanggit ang pangalan nito. Pero nagsaad lang naman sa kanya si Miss Chenzo na huwag raw muna itong gumalaw sa kanyang kinatatayuan. Wala na nga na sinayang na oras si Miss Chenzo dahil agad niyang nilantakan ang labi ni Kyulin na hindi makagalaw sa biglaan na ginawa sa kanya ni Miss Chenzo. At kitang-kita sa pagmumukha ni Kyulin na hindi na makahindi sa biglaan na paghalik sa kanya ni Miss Chenzo. Dahil doon ay pinagpatuloy na lang ni Kyulin ang kanilang masayang sandali ni Miss Chenzo, na kanya na lang hinihintay si Miss Chenzo na siya na mismo ang kusang titigil sa kanilang ginagawa. Samantala makikita naman si Miss Yu na masyadong nagulat sa kanyang nakita dahil hindi raw niya inaasahan na ang dalawa pala na ito ay magkasintahan. Nang natapos ng maghalikan ang dalawa ay nakangiti na nagsaad kay Kyulin si Miss Chenzo na simula raw ngayon ay sa kanya na siya, dahil magkasintahan na silang dalawa, at dapat wala nang sinumang babae ang pwede na umagaw sa kanya. Pero makikita lang naman si Kyulin na halos mahiwalay na ang kanyang kaluluwa sa biglaan na paghalik sa kanya ni Miss Chenzo pero ang mas higit pa doon ay simula ngayon ay magkasintahan na silang dalawa. Mahinhin naman na nagsaad sa kanya si Miss Chenzo na mauna na raw siya na umalis. At huwag raw niyang kalimutan na umuwi ng maaga mamaya dahil maghihintay siya sa kanya. Habang papaalis na si Miss Chenzo ay makikita pa rin si Kyulin na bumulagta pa rin sa lupa na hindi makamove on sa nangyari sa kanilang dalawa ni Miss Chenzo. Nasabi na lang ni Kyulin habang hindi makapaniwala na si Miss Chenzo raw ay nagkagusto sa kanya, ano raw ba kaya ang kanyang dapat na gawin para dito? Kaya lang naman siya nandito ngayon upang maging masaya si Miss Chenzo at kanya siyang matulungan sa kanyang mga pangarap. At kapag nagkatotoo ang kanyang mga pangarap ay kanya nang aaminin kay Miss Chenzo ang kanyang tunay na nararamdaman. Sa ngayon daw ay masyado pang maaga upang silang dalawa ay maging magkasintahan, dahil hindi pa niya natitiyak ang kaligtasan ni Miss Chenzo, ano raw kaya ang kanyang dapat na gawin sa kanyang kasalukuyan na sitwasyon ngayon. Samantalang makikita pa rin si Miss Yu na kanya pa rin pinagmamasdan si Kyulin na napapatanong kung ano raw bang iniisip nitong lalaki na ito. Ngunit laking gulat niya sa kanyang nakita na hindi makapaniwala dahil ano raw ba itong nangyari. Kaya pala gulat na gulat si Miss Yu dahil bigla na lang naglaho si Kyulin kung saan siya naroroon kanina. Ngunit mas lalong nagulat si Miss Yu dahil mayroong biglaan na nagsalita sa kanyang likod na tinawag ang kanyang pansin. Ito pala ay ang ating bida na bigla na lang lumitaw sa likod ni Miss Yu, saad pa ni Kyulin sa kanya na kung bakit raw ito nandito, sino raw ba ang kanyang hinahanap. Habang nakaupo si Kyulin sa kanyang itaas na kanyang hinihintay ang isasagot sa kanya ni Miss Yu ay hindi naman makagalaw si Miss Yu na kanyang iniisip na kung ano raw ba ang kanyang dapat na sabihin. Sabay sinigawan ni Miss Yu si Kyulin na kung bakit raw ito pumunta sa kanyang likod. Pero sumagot lang naman sa kanya si Kyulin na yun raw ay magandang katanungan,
dahil batid niya na si Miss Yu ay hindi pa alam kung saan pupunta ngayon. At agad na tumalon si Hyolyn upang kanyang lapitan si Miss Yu na masyadong nagulat sa biglaan na kilos ng ating bida. Sabay inimbitahan ni Hyolyn si Miss Yu na kung paano na lang daw kaya nasamahan niya siya ngayong gabi. Nagtataka naman na tinanong ni Miss Yu si Hyolyn na kung ano raw ba ang kanyang ibig na sabihin. Sinabi pa niya kay Hyolyn na kaya lang naman niya sila sinusundan kanina upang kanila silang bigyan ng babala sa maaring mangyari sa kanila, dahil ang guild leader ni Yin ay kanya silang hinahanap buong araw upang makapagiganti sa nangyari kay Yin. Pero tumugon lang naman sa kanya si Hyolyn na kung ano naman daw ang kanyang pakialam kung kanila siyang hinahanap. Malungkot naman na sumagot sa kanya si Miss Yu na kaya lang naman nangyari ang lahat ng iyon ay nang dahil sa kanya. At bukod pa doon ay hindi na din siya maaring umalis sa Shanzang Guild dahil ang kanilang guild leader ay pinapabayad siya ng 10,000 na gold coins upang siya ay umalis na sa kanilang guild, hindi raw niya siya bibigyan ng diskwento kung hindi siya makapagbayad. Sa mga sinabi ni Miss Yu kay Hyolyn ay napapikit na lang sa kanyang mga mata si Hyolyn na kanyang sinabi kay Miss Yu na hindi naman raw makatarungan ang ginawa sa kanya ng kanilang guild leader. Sabay sinaad ni Hyolyn kay Miss Yu na dalhin raw niya siya sa kanyang guild leader dahil bibigyan niya siya ng hindi matatawaran na dahilan upang kanya siyang payagan na makaalis sa kanilang guild. Sap sinabi ni Hyolyn ay sinigawan siya ni Miss Yu dahil nawala na raw ba ang kanyang matinong pag-iisip, alam raw ba niya kung sino ang kanilang guild leader, kung kaya pakiusap huwag na lang niyang puntahan ang kanilang guild leader. Pero napatahimik si Miss Yu dahil iginiit sa kanya ni Hyolyn na kanya talagang pupuntahan ang kanilang guild leader. Dahil ang totoo magkatulad lang din naman silang dalawa, dahil noong kanyang nakaraan ay nabuli din siya ng kanyang mga kasamahan sa guild dahil ang tingin nila sa kanya ay isang tao na mahina at walang kwenta. Ngunit nang pagdating ng panahon siya ay nagbago, dahil hindi pang habang buhay palagi na lang silang mahina. Masyado naman nagulat si Miss Yu dahil hinawakan ni Hyolyn ang kanyang ulo, sambit pa sa kanya ni Hyolyn na kanya raw nauunawaan kung ano ang kahulugan ng pagkakaroon ng mga kasama. Dahil alam niya na si Miss Yu ay hinihiling din na sana ay magkaroon siya ng mga tao na kanyang matatawag na ang kanyang tunay na mga kasama. Malungkot naman na sinabi sa kanya ni Miss Yu na huwag raw siyang magsalita na para bang alam niya kung sino talaga siya. Pero nakangiti lang naman na sumagot sa kanya si Hyolyn na hindi lang raw alam ni Miss Yu, na ang katotohanan ay talagang kanya siyang nakilala sa loob man at sa labas. Siya raw ay si Yu na pinanganak sa The Courts, na sumama sa kanyang kapatid patungo dito sa lupain ng Haring Diyos, noong 11 na taon gulang pa lang, at ang kanya din kapatid ay umalis sa Green Lake Town upang magtagumpay at magpatuloy sa isang mas mataas na paglalakbay. At mas lalong natulala si Miss Yu dahil sinabi sa kanya ni Hyolyn na iniwan raw siya dito ng kanyang kapatid dahil hindi niya kayang abutin ang antas ng kanyang kapatid. Kaya nag-iisa ka na lang ngayon at walang tunay na mga kasama, at mayroong mga iilang tao na handang tumulong pero sila ay mayroong mga kondisyon, kaya ang mga tao na yun ay mapang-abuso. Sa dinami-daming sinabi ni Hyolyn patungkol kay Miss Yu ay nagtanong sa kanya si Miss Yu na kung bakit masyado raw siyang maraming nalalaman patungkol kung sino talaga siya. Nakangiti lang naman na sumagot sa kanya si Hyolyn na ang totoo raw ay siya naman mismo ang nagsabi sa kanya kung sino talaga siya. Dahil ang totoo ay silang dalawa ay nagkasama din bilang isang magkaibigan ng matagal na panahon, at tingnan din niya kung saan nakaturo itong kanyang kamay. Dahil 5 segundo mula ngayon ay lalabas doon ang lalaki na mayroong pilak na buhok kasama ang isang malakas na lalaki. Nakaramdam naman ng takot si Miss Yu sa sinabi ni Hyolyn na kanyang tinanong na kung totoo raw ba ang kanyang mga sinasabi. At nagbilang na nga si Hyolyn mula 5, hanggang umabot ng 4 at pagsapit ng 2 ay makikita ang isang lalaki na parabang unggoy na dahan-dahan na lumabas. Nang nakita ito ni Miss Yu ay mas lalo siyang nakaramdam ng takot. Nang banggitin na ni Hyolyn ang isa, ay dito sabay na lumabas ang 2 pangit na kalalakihan na si Yin, at ang kanyang guild leader. Nang paglingon ni Yin sa kanyang unahan ay nakaramdam siya ng labis na pagkainis, sabay kanyang itinuro ang kinaroroonan ni Hyolyn at ni Miss Yu dahil ang kasama raw ngayon ni Miss Yu ay ang basurang lalaki na nagpapahiya sa kanya. Pero makikita lang naman si Hyolyn na kanya lang tinawanan ang 2 unggoy na masyadong maingay sa buong lugar. Tanong pa ng guild leader ni Yin na kung ang batang lalaki raw ba na iyon ang kanyang tinutukoy sa kanya kanina.